First time kong makarating ng Taiwan at ang ganda pala dito. Last episode ay galing kami sa Hotong Cat Village, isang coal mining town na naging tourist destination dahil sa mga local na pusa na nakatira dito. Ngayong episode naman na to ay dadalhin namin kayo sa Jiufen. Parang Fushimi Inari pala dito eh. Para sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Higad Pating at gumagawa ako ng bike touring at travel videos. Ako din yung gumagawa ng Another Life Update with Ponpon Alarcon D. Ampon na napakagulo. Kaya kung gusto nyo ng gulo, samahan nyo kami dito sa Jiufen. Isa ring tourist destination dito sa Taiwan na sulit puntahan kung first timer kayo dahil maganda ang view. Marami ring mabibiling budol at napakaraming nagkakandaw-gaga ng mga turista. Upal kasi, di marunong po nila. Ay, sorry po. Kaya tara na sa gulo. And enjoy the show, mga tao. Ito ang Jiufen, isang tourist attraction place sa kabundukan ng Ruifang District. Ano? Hindi na kayo makahinga, no? Sige, atras muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan yung lugar na yan at ikikwento muna namin kung paano kami nakarating dito from Hotong Cat Village. Hindi pa man kami nakakaalis ng Pilipinas, naplano na ng kasama kong si Aki kung paano kami lilipat ng Jiufen. In style. Para may extra flair yung travel experience namin, sasakay kami ng U-Bike, isang automated bike rental service dito sa Taiwan. Balance 166, ayun. Kung plano nyo mag-Taiwan at mag-rent ng mga bike nila, panoorin nyo yung episode 1 nitong Taiwan series na to. Tinuro namin doon kung ano yung mga kailangan nyo para makapag-register sa app nila. Bago lang sa pagbabike tong si Aki pero malakas ang loob niya. Kaya eto kami ngayon, papadyak from Hotong papuntang Ruifang. Ang dami palang kainan. Oh, wait, tigil. Hindi, sige, go. Hindi. Sundan mo ako dito. Kasi yan yung main road eh. Alin? So ito na yung bike lane na matindi. Sabi mo 1 lane lang. Ayun o, may patras tsaka paabante. Niniwala kasi masyado sa Google eh. Baka ibig sabihin niya kasi single lane for cars. Diba? Wow, tunnel. Woohoo! Woohoo! Pew! Ang ganda, oy, nakasarap namin, bondok. Ang laki ng bike lane. Dami yung dala. May jacket, may camera. Galingan mo, bikerist. Ako jacket. Bakit? Malamig eh. Kala ko ba, let's go. Kaya nga yan. Parang hindi ko na-imagine na ganun siya parang iba siya sa video. Siyempre, maganda talaga lahat pag personal. May ahon dun ah. Kami lang ata yung gumawa nito ngayong araw na to eh. O baka dahil tanghali na. Pag sasampa ka, pwedeng ganito yan, Buyo. Dito lang. Huwag mo na ganun eh. Yun yung point, kaya tawag doon step 3. Okay. May mga nangingisda doon sa baba. Iniwan na ako ni Yano Boy. Na-excite siya masyado. May train! Ahon! With headwind! Kailangan na mag-super saiyan! Mahirap iahon tong U-bike kasi mabigat. Gawa siya sa bakal, meron pang kasamang basket na built-in,
Tapos dagdag pa sa bigat yung lock mechanism niya at yung machine na nagde-detect ng IC card. May mga nag-hiking. Hintayin natin si Boy dito. Hindi din ako confident ilusong siya kasi drum brakes yung preno niya. Hindi malakas yung kagat ng preno compared sa nakasanayan kong bike. Skid! Tinulak mo? Baduy! Nahulog din yung sombrero niya. Tapos wala din kaming baon na helmet. Ewan ko lang kung merong batas sa Taiwan na nagsasabing dapat lahat ng nagbibisikleta ay naka-helmet. Motor. Tingnan mo, dadaan yung motor. Laki. Di ka kasya dito, men. Men, di ka kasya dito. Uwi ka na lang. Yan. Bike lane nga eh. Ang saya na hindi tayo naintindihan eh. Dito tayo. Ano to? Ba't may cat village na naman? Maiksi lang naman yung ruta ng daan namin. Mga 3.4 kilometers ayon sa Google Maps. Pero ginawa ito specifically para sa mga pedestrians at mga nagbabike. Kaya kampante rin ako para kay Aki nang sinabi niyang magbabike lang kami sa isang parte ng tour namin. Wow! Tingnan mo! Look! May naglalakad oh. Wow! Ganda! Parang may wild beasts. Ngayon ako, ito na yun. Ito na yung limit ko. Ang ganda na itong ano na to ginawa nila for pedestrian and bikes lang talaga. Ingat ha, baka masemplang ka. Ha? Sige, padaanin mo ako. Maraming naglalakad kesa sa nagbabike. Para siyang naging walking path. Mga hikers or mga lalakad. Pero kami bikers. May nagpo-photography ng trains. Naka-ellipse talaga yung kumpanya na gumawa ng U-Bike. Isa siyang henyo. At di ko alam yung background niya, pero bukod sa pagiging henyo, baka isa rin siyang environmentalist. Nag-invest siya ng napakaraming bike, libu-libong mga bike para lang rentahan. At gawing mga personal tricycle ng mga commuters dito sa Taiwan. Okay na. Stand mo muna. Alam mo, hindi na malalaglag yan. Bakit? Nakailang rolyo na siya. Ang dahilan kung bakit kailangan mataas yung pantalon mo kapag nagbabike ay dahil baka kainin ng kadena yung laylayan ng pantalon mo. Pag naipit yun dito sa drivetrain, itong iniikutan ng kadena at pedal, kasama ng masastuck yung paa mo. Hindi ka na makakatukod sa kalsada ng maayos. Delikado yun lalo na kapag nasa city kang nagbabike kung saan kasabay mo sa kalye yung mabibilis na sasakyan. Kaya dapat masikip ang pants nyo or di kaya nakataas siya above the drivetrain. Parang ganyan. Thank you. Tumawid lang tayo ng riles. Check mo.
Dito. Dito? Same? Malaot na. Ha? Tanananan, tanananan, tanananan. Gumagawa ka na ng reel sa utak mo ah. Bridge na pang tao lang ay. Pwede tayo makyat kung gusto mo. Kain tayo dito. Si Foreman. Dito kami ngayon sa tulay. Hindi ko alam kung nasang tulay. Basta ilog ano to. Kilong River pa rin. Yan yung lino. Doon kami galing, banda doon. May chili. Ulo, hindi ko Hindi dinala. mo dala ako eh. Wala na. Yan po, dami oh. Sinisa tayo. It's eating time. Picnic time dito sa may hanging bridge. Ayan. Di even. Ngayon, Ano ito sorry. maliit? Ano na sa'yo? Ayan. Ay, labong. Ang ganda dito parang ano lang siya. Daanan lang ng mga tao at ng mga bike at mga ano. Mas pwede ka bang mag-hangout. Kaninang daming mga lolo nakatambay dito nung wala pa kami. Nung dumating kami nawala lahat. Makakala nila mga gangsta tayo. Ang saya din dito eh, no? Parang probinsya vibe lang, tabing ilog, pero yung mga bahay nila matitino. Tapos kahit gabi, maririnig mo yung lagas-slash ng ilog. Tapos na kami mag-slide picnic, lalayas na kami dito sa tulay at dediretso na kami ng Ruifien. Habang papalapit kami ng papalapit sa Ruifang, dumadami din yung sasakyan. Medyo napapraning na ako para kay Aki kasi hindi naman siya sanay magbike sa syudad. Naubos na din kasi yung bike lane kaya naghahati na kami sa kalsada ng mga auto. Naubos na namin yung bikes only. Nandito na kami ngayon sa tabi ng kalsada talaga. Buti na lang may nakita kaming parking ng U-Bike. Sabi ko sa kanya, dito na lang kami mag-end ride kahit na may mas malapit pang U-Bike parking doon sa may bus station. Check mo yung mapa, meron pang isang ano, hindi ko alam kung dito yung trains, yung bus station. Nandito tayo. Meron pa dito. Sige. Kaya lang delikado, tatawid pa tayo ng ano. Dito na lang. Dito na tayo. Sige. Tapos na yung bike ride namin. Isusoli na namin yung bike at magbabayad na kami gamit ang aming mga easy card. So ano daw? Oh, charge 20. Only 40 pesos. Nandito na tayo sa Ruifang. Ata. Kasi pag ginugel mo yung Ruifang, ang ipapakita sa'yo ay yung Ruifang District, which is sobrang laki. Pero sa Google Maps kasi, nandito yung Ruifang Station, so baka nga Ruifang yung pangalan ng lugar na to. Para siyang maliit na city na dinadaluyan ng Kilong River at napapagitnaan ng mga bundok. Hindi ko siya ma-describe eh. Para siyang city area pero nasa gitna ng bundok. Mas ang dami nagtitinda ng prutas sa kalsada. Parang hindi siya parang Baguio eh. Basta tignan nyo na lang. Wala naman kaming memorable na ginawa dito. Parang naging jumping board lang namin to from Hotong papunta ng Jofen. Kasi dito daw yung sakayan ng mga bus.
Chufen. Oh, no. Okay, Chufen here. There. Okay. Okay. Thank you. Baka maling sa headphone sa... Muntik na tayo. Muntik na tayo, mamunta na somewhere. Pero kung magawi man kayo dito, try nyong mag-ikot-ikot din dahil noong 2012, nasama siya sa listahan ng top 10 small tourist towns ng Tourism Bureau. Naghihintay kami ngayon ng bus papuntang Juifien, pero hindi namin alam kung yung pabalik ubos na ba yung trip. So buwis buhay na lang basta makarating lang. Sundan na lang natin sila. Go with the flow. Bakit may mga maleta yung natutulog sila doon? Oo. Paano? Ibig sabihin tayo, joke lang. Doon na rin tayo matutulog? Joke lang. Magkano per night din? Naku, wag na. Mahal siguro. Galit pa natin, driver. Yo, Sophie. Tayo na lang tayo. Iwan pa ako. Tayo na lang ako. Ako rin. May doon, tingnan mo, may mga station. Pwede ka mag-hiking siguro. Packet ng bundok. Saan? Itong kaharap ng green na bundok. Ayun! Oh! At finally, nandito na ulit tayo sa Jiufen. Ganda ng view. Yung dagat na to facing na ng Japan, Okinawa, ganun. I don't know. Tara. Saan yung bus stop? Wait, i-Google Translate nga natin. Same direction ba siya? Ito Marty. Ito yung Jiufen Old Street. Nandito siya ng 6:35? Oo. So, hindi na siya hindi na siya abot. So, anong oras tayo dapat nandito? Wala pa kaming kinakain na matinong meal. Puro mga baon lang namin kanina. All for the sake of sightseeing. Grabe, daming tao, look. Pupunta lang naman tayo dito dahil first time natin. Ayoko ng mataong lugar. Ang isang kilalang pangalan ng lugar na to ay Jiufen Old Street. Dahil parang compilation siya ng mga eskenita na may iba't ibang paninda. From souvenirs, street foods, tea shops. May nadaanan nga kaming tindahan ng ocarina yung parang ceramic na wind instrument. Hindi naman ako marunong nito pero nabudol ako bumili ng tindera. Card okay? Nabudol pa ako ng Jiufen. Shishi. Bumili ng ocarina. Gusto ko matuto nito Mamaya hindi ka na makakatulog. Mag-aaral lang ako niyan. Marami ring tindang iba't ibang pagkain dito. Amoy na amoy ko nga lahat ng pagkain Baka dahil din wala pa kaming kinakaing matino nung araw na yan. Amoy stinky tofu. Amoy patis. Ano yung amoy nun? Ano yung amoy luya? Amoy tanglad, amoy luya. Amoy ginesa. Ito ba yun? Kain tayo niyan. Puro gusto. Saan dito yung makakabanat tayo ng mga pudangs? Kanina, yung taro. Dapat na tayo. Kanina pa tayo kumakain ng dessert. Wala ba tayong kanin dyan? Ito, vegetarian. Ano yan? Ayan! Kain tayo. Sabi sa akin ni Aki, kilala daw tong lugar na to sa mga tea houses nila. Habang nagtsatsa ka, nakatingin ka sa magandang view, lalo na kapag palubog na ang araw. Pag nahulog ka dito, diretso ka na doon sa Ruifing. Baka pwede natin lakaran yung Ruifing. Ang layo nun Ganda, lahat ng buhok nila, backlit. Feeling ko yung mga hayop dito alam nila kung paano mag-attract ng mga turista. Kung kanina yung mga pusa, chill lang sa gitna ng kalsada. Ito naman yung aso. Chill lang din siya. Oh, belly rub. You want some belly rubs? At tad-tad din ng Chinese lanterns tong lugar na to.
Kilala nga din kasi siya na isang night market. Kaya maganda siguro yung ilaw dito kapag gabi. Kung alam nyo yung anime na Spirited Away, maraming nagke-claim na dito raw based yung isang eksena dun. Pero hindi nga naman daw sabi ng studio na gumawa nito. Pero dahil kalat na nga yung chismis na yun, pinanindigan na to ng mga tindahan dito kaya marami silang kalakal ng mga Studio Ghibli merchandise. Yung area na to, simula nung sinabi na dito binase yung Spirited Away, itong lugar naman na to, nag-capitalize sila dun sa mga Studio Ghibli na merch. Kaya nga. Mapapansin mo ang daming Totoro. Ayun o, may Totoro. Parang ano yan, marketing scheme. Alam niyo maganda naman yung lugar eh. Na-appreciate ko naman kasi ang ganda-ganda talaga ng view. Tapos tamang timing pa kami habang palubog yung araw. Kaya dramatic talaga. Pero ibang drama yung naglalaro sa isip ko niyan. Paano kami uuwi kung hanggang 6:30 lang yung last bus? Magtataksi kami hanggang Taipei. Magkano aabuti nun? So yun yung isa sa mga kumakain sa processing power ng brain cells ko habang tinatry naming mag-enjoy dito sa Jofen. May naririnig akong ano. Filipino? Oo. Tanong kaya natin paano sila uuwi. Pilipino, sino mga Pilipino dyan? Turuan nyo kami paano umuwi. Alam nyo, ang dami ko naririnig na Pinoy dito. Natitempt na akong kausapin sila kung paano sila uuwi. Naiya lang ako. Kasi shishi lang alam natin eh. Makauwi naman tayo. Kamagala, nabasa ko nga sa internet, nag-taxi sila. Hindi, ako wala akong problema dun sa ano. Ano problema? Kung gaano kahirap sumakay mamaya. Kasi lahat ng Maraming tao. Tsaka for sure, taga yun. Supply and demand. Nababasa ko yung Jofen to Taipei 600. Baka hindi naman sila siguro ka ng kupal. Gusto mo malaman? Gusto mo malaman kung hindi sila ganon? Let's around and find out. Beep beep. Beep beep beep. Hawakan mo ko. Beep beep. Aray. Holiday ba ngayon? Parang Fushimi Inari pala dito eh. Wow! Shimashow! Yeah. Lola, kaya mo yan, Lola! Sa dulo ng mahabang hagdan ay nakita namin itong temple. Grabe yung design ng mga carving nila dito. Very intricate. Kapag nagpunta kayo ng Taiwan, check nyo yung mga carved designs ng mga templo nila. Gawa siya sa bato at sobrang pino ng detalye. Nakaka-curious kung paano nila ginagawa to. Alam mo yan, no boy, gawin mo foreground yung lantern. Yan. Tapos i-bokeh mo. O, di buwa. Dahil feeling namin narating na namin yung rurok ng Jofen, bumaba na kami. At solve na din ako dahil nakita ko na yung sunset dito. Sila na. Yun nga lang, akala ko ang poproblemahin ko na lang pauwi ay yung magiging halaga ng taxi namin pagbalik ng Taipei. Kasi tanggap ko na hindi namin maabutan yung last trip ng bus dahil nagpalit kami. Pero meron pa palang isang problema. Ito na yung rush hour. Human rush hour. Nagkukumahog na yung mga taong umuwi. Tingnan mo, yan o boy. What? Look. What is it? Traffic jam. Sobrang daming tao pala dito kapag ganitong oras. Para siyang mosh pit ng MRT kapag rush hour. Ang susunod na istasyon ay Araneta Center, Cubao. Ganto kasikip ang tren na ito. Nakakatakot nga eh, paano kung magka-stampede or magkasunog dito? Paano makakaalis yung mga tao nang walang nasasaktan kung ganito ka-crowded? Beep beep! Beep 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 beep! Beep 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 beep! Alala mo yan, no? Shibuya. Shibuya Halloween. Ito yung pinakamasikip na intersection dito sa Jofen. Lahat ng corners tinutuhog ng mga tao.
Ito kasi yung nangyayari, merong isang Eskinita intersection dito sa loob ng Jofen. Parang maliit siya na crossing. Lahat ng tao nagko-converge sa lugar na to. At kanya-kanya sila ng direksyon. Kaya mas magulo pa kay Ponpon Alarcon di Ampon ang daloy ng tao dito. Feeling ko dumagsa din yung tao kasi night market nga to, diba? Tapos meron ding mga naghahabol ng bus pa uwi para hindi sila mapamahal sa taxi. Para makagalaw, kailangan mo lang pakiramdaman yung usod ng mga tao at sabayan sila. Hindi ka pwede manulak kasi baka ikaw pa yung magumpisa ng gulo. Buti na lang paglampas ng intersection ay tapos na yung mosh pit. Opo, sa. Yan ha. Ay, nakatali. Ito na yung hudyat para umuwi. Nandito na yung taga-kolekta ng basura ng Jofen with its Maiden's Prayer melody. Oras na raw para ilabas nyo ang lahat ng basura at feelings ninyo. Isasabay na daw itapon kasabay sa biyahe ng dahan-dahang nawawalang sinag ng araw. $99965? Pwede kaya? Hindi may pila. Ay, may pila. Ayun pala, naabutan natin At ito pa yung consequence ng pagiging matigas ang ulo. Sa kagustuhang masulit ang pagpunta namin sa Jofen, nandito kami ngayon sa mahabang pila ng bus pauwi ng Taipei. Hindi na namin alam kung makakaabot pa ba kami sa last trip. Maabutan kaya kami nito? Or taxi race? Halos lahat na ata ng turista nakapila na rito. May Hapon, Korean, may mga kapwa Pilipino pa nga eh. Sa Shimindeng po kami ba? Doon din kami. At lahat kami nagsisingitan na sa pagsakay ng bus. Upal tong mga... Ay, sorry po. Upal kasi, di marunong pumili. Buti na lang meron isang bus na namamasada pa rin kahit nalagpas na sa schedule ng shift niya. At diretso na to ng Taipei. 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 Okay. Taipei lang. Kailangan na lang naming tiisin yung sakit ng mga pantog namin dahil ihing-ihi na kami. Saglit lang naman daw yung biyahe. Mga 2 oras lang naman. At nakaalis na kami ng Jofen lulan ng huling bus na dediretso ng Ximen. Masaya akong nagpunta kami dito kahit na napakaraming tao. Mas naging memorable din yung experience ko dahil nakita namin yung sunset dito sa Jofen. At may nabili kong pasalubong para sa sarili ko. Kung nagpadala kami sa anxiety ko at umuwi ng maaga, baka hindi ganito yung kalalabasan ng video namin. Ang takeaway ko rin sa trip na to, huwag masyadong maaning kapag namamasyal. Basta lakasan mo lang yung loob mo na magtanong sa mga tao kasi susubukan ka naman nilang tulungan hanggat kaya nila. Mas malakas din kasi yung loob ni Aki kesa sa akin kapag nag-e-explore sa mga gantong bakasyon. Naalala ko nga tumawag siya sa akin one time ng madaling araw. Nasa Korea kasi siya at naiwan siya ng last bus dahil busy siya sa pamamasyal. Dala-dala raw niya lahat ng maleta niya at hindi niya alam kung anong gagawin. Pero nakahanap naman siya ng paraan at nakauwi pa rin siya dito sa Pilipinas. Madalas umaasa na lang ako sa lakas ng loob niya para magtanong sa mga tao. At dahil doon nakikita namin yung magagandang bagay sa mga pinupuntahan namin. Napag-uusapan na din natin yung mga magagandang lugar, hindi pa tayo tapos sa Taiwan. Ipapakita pa namin sa inyo ang mahamog na version ng Alishan, isang national park sa Chiayi na kilala sa malaking kantadya nitong mga puno. Doon sa mga interesado sa nature tripping, Abangan nyo tong episode na to. Ako nga pala si Higad Pating at kung nag-enjoy kayo sa episode 1 ng Taiwan tour namin ay paki-smash that like button. At mag-subscribe na rin kayo kung bago kayo sa channel namin dahil meron kaming bagong videos every Monday and Thursday tuwing 7 ng gabi. At kung meron kayong gustong sabihin, leave a comment down below.
Sali din kayo sa Facebook group naming Team Monday. Dito kami nag-a-announce ng mga balita kung ano yung ipapalabas namin every week at kung anong mga merch yung ibinebenta namin. Tignan nyo, ugat pa lang yan. Tapos pangat ng pangat. Hanggang makita nyo yung buong puno. Ito yung katabi naming punong dalawa. Malaki yan. Parang puno pa ng kapanahunan ni Adan at Eva.